Mga kababayan, alamin na po natin ang lagay ng panahon matapos ngang pumasok muli ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Juan. Ihahatid sa atin yang ipag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ngayong alas 8 ng umaga ay tuluyan pa na mas sumina itong si Bagyong Juan at ito ay low pressure area na lamang. Magpapatuloy pa rin ito sa kanyang direksyon pa northwest at eventually this afternoon o mamayang hapon ay lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. In short, wala na itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Samantala, yung nakaka-apekto naman sa atin sa kasalukuyan ay yung Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ na nagdadala ng mga kaulapan dito sa Mindanao at sa Eastern Visayas. Ibig sabihin, may kataasan pa rin yung tsansa ng mga pagulan sa mga binanggit natin, although yung mga pagulan na yun ay hindi naman natin nakikita na posibleng magdulot ng malawakang mga pagbaha. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, ay makakaranas na tayo ng maliwalas sa panahon. Ibig sabihin, bawas na yung mga kaulapan at mga mababa na rin yung tsansa ng pagulan. Pero nandun pa rin yung tsansa ng mga localized thunderstorm o yung panandaliang mga pagulan for a short period of time. So, panandalian po and then for a specific area lamang. Sa mga susunod na araw naman ay magpapatuloy na yung epekto ng amihan pero nakafocus lang yan dito sa northernmost part ng Luzon at magpapatuloy pa rin naman yung epekto ng ITCZ na makaka-apekto sa Visayas, mainly sa Visayas at sa Mindanao. At wala na tayong nakataas sa kasalukuyan na storm surge warning at ganoon din naman ng ating weather advisory at yung gale warning natin ay posible na muli natin itaas pero dito lang yan sa probinsya ng Batanes. Para naman po sa update natin patungkol sa ating mga dam information, ito po si John Manalo, mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.